Hindi pala yun choir, ha? Song offering lang yun. Ay, next Sunday pa ang choir, God willing. Philippians chapter number 2, verse number 3. Philippians chapter 2, verse number 3. Okay, kung meron man kayong katabi na walang Bible, sige po, paki-share na lang. Short verse lang po ito, ating basahin. Chapter 2, verse number 3. Chapter 2, verse number 3. Shall we read all together, please? Verse number 3, ready, go. Let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind, let esteem other better than themselves. I want you to notice the word, let each esteem other better than themselves. Our topic for today is esteeming one another. Esteeming one another. Let's come to the Lord in prayer. Lord, we thank you, dear God, for this day. We thank you for your goodness to us, your providence, your protection, and likewise, Lord, for the great salvation. This morning, we beg on you that you would Lord, grant us with your knowledge and wisdom and understanding that we may be able to absorb, grasp, Lord, capture the very message that we're going to discuss. It's my prayer, Father, that you would remove any disturbances in our midst so that we could be able to get focused, concentrate in listening, Lord, to thy word. And help me as I minister thy word, give me wisdom and knowledge, and likewise, Lord, boldness to preach thy word. Father, you know I'm still weak. I don't have any wisdom, Lord, apart from you. And that is, Lord, I'm acknowledging that I can only minister by your power and strength. Be with us, and let your name be glorified. Whatever things we are going to accomplish today, I promise, Lord, that I will give all glory and honor back to you, Lord. In Christ's name I pray. Amen and amen. Thank you once again, and good morning, everyone. I hope and pray that everyone is okay. Amen. Now, we will continue our series study about the principle of one another. Now, we talk a lot. We already discussed forgiving one another. We also, I also preached to you the topic about consider one another. What else? And I think we are also done about the topic that forbearing one another. Okay? Now this morning, we're going to talk about esteeming one another. Okay? This is one another principle. Okay? So first, we're going to study the principles of the word esteem. The principle about the word esteem. Now first, we're going to define the word esteem. Okay, the word esteem. What is the word esteem? That is to prize, to set a high value on, to regard with reverence, respect, or worth, and appreciation. So kapag sinabi pala na esteem, ang kahulugan po niyan ay bigyan mo siya ng mataas na presyo or halaga or value or to regard with reverence, paggalang, no? Taas yung pagtingin mo sa kanya, paggalang. Okay? Worth and appreciation. So pag sinabing esteem, okay, ano pa? To hold in opinion, to refute, or to think. For example, sabi dito po sa book of Romans, one man esteemeth one day above another, and another esteemeth every day alike. So dito po papasok yung to hold in opinion, to refute, or to think. Ano pa? Okay, to compare in value, to estimate by proportion. So pag sinabi mo namang i-esteem siya,
Ibig sabihin po niyan, bigyan mo siya ng value. Meron kang comparison or to estimate by proportion. Okay. And the word esteem is a noun, estimation or opinion or judgment of merit or demerit. This man, example, is of no worth in my esteem. Pag sinabi mong this man is of no worth in my opinion, in my estimation, this man has no value. Yun pag-ibig sabihin niya. Okay? What else? Esteeming. Participle, present tense, valuing. Ano pa siya? Estimating. Pag sinabing esteeming. Valuing highly or pricing, thinking, and deeming. So yun pong ibig sabihin pag sinabi mong esteeming. Okay? Now, next. Now, the priorities that we need to esteem. So, na-learn po natin ang mga principles or definition. Pag sinabing esteem, that is to price or to set a high value or regard. Now, today, the priorities that we need to esteem. Anong area dapat tayo na bigyan natin ng esteem, high esteem? Bigyan natin ng high price. Bigyan natin ng high value or regard. Sa anong paraan? Okay? At anong area? Number 1, to our Lord God. Amen? Number 1 talaga yan sa ating Panginoong Diyos. Bigyan natin siya ng esteem. Now, according to Deuteronomy 32, verse number 15, may isang tao dito, ang pangalan niya, si Jeshurun. Jeshurun. Sabi po ng verse 15, but Jeshurun waxed fat, tumaba siya, ibig sabihin, nag-increase. Wax fat and kick. Thou art waxen fat, thou art grown thick, thou art covered with fatness. Then, take note the word. Anong sabi? Then, he, what? Forsook. Anong forsook? Gisikway niya, gisalikway niya, gitalikdan niya, abandon niya. He forsook God, take note, which made him, what? And lightly esteemed the rock of his salvation. So, nung nag-increase na siya, gumanda na yung buhay ni Jeshurun, sa halip na kanyang pasalamatan ng Diyos, sa halip niya purihin niya ang Diyos, kanya pong tinalikuran. Are you with me? Ano pang sabi? Verse 16, they provoke him to jealousy with strange gods, with abominations, provoke him to anger. Iyon ang ginawa niya. Giprovoke pa niya. Okay? Ang Panginoon. Verse 17, hindi na nalagay. Verse 17, this sacrifice unto devils. Hello? Grabe ka worse. Pinagpala siya ng Diyos. Gumanda yung buhay niya, dumami yung mga blessing niya materially, pero sa halip na magpasalamat siya sa Panginoon, wala. This sacrifice, doon siya nag-sacrifice unto devils, not to God. Of the rock that begot thee, thou art unmindful. Wala siyang pakialam, hindi niya inisip. And has forgotten God that formed thee. Matindi pala ito si Jeshurun. May mga kilala ba kayong tao na ganon? Na nung gibless na sila ng Panginoon ba, sa halip na kay Lord magpasalamat, si Lord ang purihin nila, si Lord ang i-appreciate nila, nakalimot. At hindi nagpasalamat sa ibang Diyos, nagpasalamat. Ganon katindi si Jeshurun. Hindi niya na-esteem ang Panginoon. Hindi niya gibigyan ng value ang Panginoon. Hindi niya gibigyan ng respect ang Panginoon na siyang nagpala sa kanya. In short, itong si Jeshurun is ungrateful. Another passage of Scripture, look at your Bible, Deuteronomy chapter 8. Let's go to Deuteronomy. Deuteronomy chapter number 8. Anong sabi po ng Deuteronomy? Deuteronomy, please. Chapter number 8. Chapter number 8. Alright?
And we will begin reading verse number 5. Hindi na natin na-type dyan. Deuteronomy, chapter number 8. Okay? Chapter 8. Please follow me. Look at verse 5. Chapter 8, verse 5. Thou shalt also consider in thine heart that as a man chasteneth his son, so the Lord thy God chasteneth thee. Therefore thou shalt keep the commandments of the Lord thy God, to walk in his ways, and to fear him. Verse 7, For the Lord thy God bringeth thee into a good land, a land of brooks of water, of fountains and deeps that spring out of valleys and hills. Verse number 8, And a land of wheat and barley, and vines and fig trees, and pomegranates, a land of olive, and honey. Verse number 9, And land wherein thou shalt eat bread without scarceness, thou shalt not lack anything in it. A land whose stones are iron, and out of whose hills thou mayest dig brass. When thou hast eaten and art full, verse number 10, then thou shalt bless the Lord thy God for the good land which he hath given thee. Verse 11, there's a warning. Beware that thou forget not the Lord thy God. Amen? So they were told, beware that they would not forget that the Lord thy God. Why? In not keeping His commandments, and in His judgments, and in His statutes, which I command thee this day. Verse number 12, Lest when thou hast eaten, and art full, kayo po'y nakakain at nabusog, and hast built goodly houses, nakapagpatayo ng magagandang bahay, and dwelt therein, kayo po'y nakatira na. Verse 13, And when thy herds and thy flocks multiply, and thy silver and thy gold is multiplied. Are you still following? Amen. And all that thou hast is multiplied. Dumami ang silver niya, dumami ang kanyang ginto, dumami ang kanyang mga material blessing, sabi ng verse 13. Then, look at verse 14. This is the danger. Then thine heart be lifted up. Naging proud siya. And thou forget the Lord thy God, which brought thee forth out of the land of Egypt, from the house of bondage, who lead thee through that great and terrible wilderness, wherein with fiery serpents and scorpions and drought, where there was no water, who brought thee forth water out of the rock of flint, who feed thee in the wilderness with manna, which thy fathers knew not, that he might humble thee, and that he might prove thee to do thee good at thy latter end. 17, And thou say in thine heart, My power and thy might of mine hand hath gotten me this wealth. But thou shalt remember the Lord thy God, for it is He, amen? For it is He that giveth thee power to get wealth, that He may establish His covenant, which He sware unto thy fathers, as it is this day. Verse 19, And it shall be, if thou do at all forget the Lord thy God, and walk after other gods, and serve them, and worship them, I testify against you this day, that ye shall surely perish, as the nations which the Lord destroyeth before your face. So shall ye perish, because ye would not be obedient unto the voice of the Lord your God. Amen? Here's the warning that Moses gave to the children of Israel. He rehearsed to the children of Israel how good the Lord was with them back in Egypt. Who are they? Back in Egypt, they were in bondage. They were slaves. But praise God, God gave them favor. God delivered them out of the bondage from the Egyptian people. So, dito po mga kapatid, gi-remind po sila ni Moses ang mga Israelita. Tandaan niyo po kung ano kayo nung una. Nung nakakain kayo nung una, gutom kayo. Nung una, walang-wala kayo.
Pero tingnan nyo ano kabuti ang Panginoong Diyos. Binigyan kayo ng bahay na hindi kayo nagpatayo. Binigyan kayo ng pagkain. Binigyan kayo ng lupa na hindi kayo ang nagpagal. Nung una, tingnan nyo po na nasa wilderness kayo. Pero tingnan nyo ngayon. Oh. Pero nung sabi nila mga kapatid, sabi niya, I got in me this wealth. Dahil ito sa akin, nakuha ko ito, naipundar ko ito dahil ito sa akin. Yun ang kanilang pagmamalaki. That's why sinabihan po sila ni Moses, but thou shalt remember the Lord thy God. Amen? That it is He that giveth what? Power to get wealth. Christians, kung anumang nakuha mo ngayon, anumang napundar, at anumang naabot mo ngayon, remember, it is because of the Lord. It is not because of us. Maybe nag-sacrifice ka, maybe contribute ka, but the bottom line, mga kapatid, it is the Lord who give you everything. Your wisdom comes from the Lord. Your strength comes from the Lord. All the favor comes from the Lord. Therefore, kailangan nating i-recognize always ang Panginoon. Huwag nating sabihin na dahil ito sa akin, dahil ito sa aking diskarte, wala tayong kaibahan sa mga Israelita. Nakalimutan nila ang paano gipreserve sila ng Panginoong Diyos. Nakalimutan nila na ang Diyos ang dahilan kung bakit narating nila ang promised land. Now, take note, i-recall mo nung una, ano tayo mga kapatid? Imagine mo nung una, wala mga parking dito ng mga sasakyan. Oh, ito, Brother Ferdy, buhay pa magiging ito si Brother Ferdy, oh. Oh, sino man lang, Brad? Oh, Volkswagen ko, motor ni Brad Ferdy nga single pa, pula pa, na halos mawigit na si GM sa buli. Oh, kaluluoy, scooter pa, okay sana kung badya. Kay, apat yun. Di ba? Kung i-recall natin ba? Kaya wala tayong dahilan na maging ungrateful. Wala tayong dahilan magkinuripot, mga kapatid, kay gibless tayo ng Panginoon. Katulad po sa bansang Israel, mga Israelite, mga kapatid. Kaya dapat kung meron man tayong blessing, always i-esteem natin si Lord, i-regard natin si Lord, i-value natin si Lord, bigyan natin ng prize si Lord. Lord, dahil ito sa iyo, sino ako na magmalaki? Sino ako na maging proud? Amen? Pero ang tao minsan nakakalimutan niya pag may blessing na akala niya siya ang skilled, siya ang talented, siya ang diskarte, dahil bright siya, nakalimutan si Lord. Instrument lang tayo. No? So dapat ganun tayo. Mga kapatid, huwag nating kalimutan ang Panginoon Diyos. At sana po, huwag natin silang tularan. Okay? Huwag natin silang tularan. Let us not follow this kind of people who are not esteeming God's blessings and what? Salvation. Hindi nila na-appreciate ang blessing ng Panginoon. O paano sila gi-preserve ng Diyos po, mga kapatid. Alright? Kaya, warning ito sa ating lahat. We need to esteem the Lord. No? Every day sa ating pong buhay. Alright? Next. Okay? That we need priorities that we need to esteem to our Lord God. Okay? On the other hand, God is not forgetful also on how we esteem others. Pag ikaw naman, marunong kang mag-isip, marunong kang magpasalamat, marunong kang mag-value sa mga tao at sa blessing ni Lord na binigay sa iyo, anong sabi niya? Anong sabi niya? Hebrews chapter 6, verse 10. Basahin po natin, please. Ready, go. For God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which He have showed toward His name, in that He have ministered to the saints and to minister. So ito naman magkabaliktaran. Kung ikaw naman naging mindful, marunong kang mag-isip, marunong kang magpasalamat sa favor ni Lord, hindi din kalimutan ni Lord ang ginawa mo. For God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Kung ang tao nakakalimot, ang Diyos hindi. Kung ang tao forgetful, ang Diyos hindi. Kung ang tao i-thank you ka, ang Diyos hindi. Kaya kapatid, wala tayong dahilan na hindi mag-minister. Wala tayong reason na hindi tayo mag-esteem sa Panginoon.
Kaya anything, every effort natin gagawin in the name of God's work will not be forgotten. God, remember this, is not unrighteous to forget. Siguro yung tinulungan mo, nakalimot na. Yung gibigyan mo ng favor, nakalimot na. But you know what? Ang benefit, nasa iyo, nga ikaw ang tumulong at nag-acknowledge sa Panginoon. Kaya huwag tayong manghina, huwag tayong mag-stop, sapagkat when we prioritize the Lord, when we esteem the Lord, He will bless us, mga kapatid. Amen? Oo. Okay, next. Areas we need to esteem. Number 1, to our Lord God. Number 2, to the Word of God. Oo. Pangalawa, nabigyan natin ng, ano gani yung esteem, Brad? Ano? Anong definition ng esteem kanina? To prize, to value, to give high regard. Bigyan natin ng mataas na halaga, value. Okay? Importance. Pangalawa, ang kanyang salita. Alright. Anong sabi niya? Anong sabi ni Job? Look at Job. Anong sulat ni Job? Neither have I gone back from the commandments of his lips. I have esteemed the words of his mouth more than my necessary food. Grabe yung pag-describe po ni Job sa salita ng Panginoon na mas necessary pa sa kanya ang spiritual food more than sa physical food. At binigyan po niya ng halaga sa kanyang mouth. Ibig sabihin, gibigyan niya ng emphasis. Mga kapatid, gistim niya, giregard niya, para sa kanya, di bali na maka-skip ako sa aking physical na pagkain, but never sa aking spiritual. More than my necessary food. Question, gina-consider mo ba ang Word of God as important? Gibaliyo mo ba ang Word of God sa buhay mo, kapatid? Kung totoo kang Kristiyano, dapat hindi masiparit ang Word of God sa buhay natin. Dapat maging part always ang Word of God sa ating life at ang ating mga principle, it should be based on the Word of God. Maraming tao ngayon ang nag-drive sa kanila philosophy ng mundo. Okay? Principle ng mundo, hindi sa Word of God. Job says, neither have I gone back from the commandment of his lips. Hindi niya tinalikuran. Hindi niya gibaliwala ang salita ng Panginoon. Sa halip, sabi po ni Job, I esteem the words of his mouth. Kaya po mga Kristiyano, magbasa po tayo ng Bible always. Amen? Magdala po tayo, every time magpunta tayo ng church, magdala po tayo ng Bible. Huwag tayong mahiya na magdala ng Bible. Amen? Sapagkat, sabi ni Job, I have esteemed the word of his mouth. Bigyan natin ng emphasis. Kung meron mang salita, mga kapatid, meron mang libro na dapat bigyan natin ng emphasis, high regard, that is the Word of God. Another word, 2 Peter, chapter 2, verse 2, as newborn babes, desire the sincere milk of the Word, that ye may what? That ye may grow thereby. Kung ang bata ga-desire ng pure milk, the same sa Christian, ga-desire. God's Word is like a milk. It is our spiritual milk. Amen? Mag-desire natin. Ibig sabihin, pag hindi ka makasimba, dapat ga-desire ka, dapat incomplete ang feeling mo. Na wala kang Word of God throughout the week na narinig. Kasi essential ang Word of God sa ating Christian life. You cannot sustain life without the Word of God. Alright? Another book, Psalm chapter 119, verse 128. Let's read again. Ready, go. Therefore, I esteem all thy precepts concerning all things to be right, and I hate every false way. David said, therefore, I esteem, take note, not some, not few, but all. That means the entire Bible, the Word of God. Amen. I esteem. David said, I esteem all thy precepts concerning all things. Makita natin si Moses, si David, mga kapatid. Maybe ang kanyang book nung una, Brad, wala pang New Testament yun. Ang kanyang hinahawakan nung una, Brad, is kay Moses pa lang. Yung writings ni Moses. Pero tingnan nyo, na-appreciate niya.
Samantala sa atin ngayon, kumpleto na tayo. Meron tayong old and new. Sila nung una, old pa lang. Pero grabe ang kanilangan of God pag-appreciate. Therefore, I esteem all thy precepts. To the Word of God. To the Word of God. Alright? Okay? To the Word of God, bigyan natin siya ng high regard. Okay? To our Lord. Ano pa? God's Word is like a honey. Kanina, Peter Bad, desire a sincere milk of the Word of God. Ito naman, ang sabi ng Book of Psalm 19, verse number 10, sweeter also than honey and the honeycomb. I-compare ang Word of God as honey and honeycomb. Alright? Psalm 119, verse number 3, how sweet are thy words unto my taste, ye sweeter than honey. So ang honey pala, nung unang panahon ba, andyan na? Pinaka-ancient, pinakamatagal na pagkain ba, honey. Back in Old Testament, may honey na. At gi-compare po ni David na walang pinakamatamis para sa kanyang bibig, para sa kanyang panlasa, kundi ang salita ng Diyos. Kung matamis ang honey, higit lalo mas matamis ang salita ng Diyos. Kaya kung Kristiyano ka kapatid, hanap-hanapin mo ang matamis. Hindi ka ma-offend kasi matamis ang salita ng Diyos. So kung ma-offend ka, something is wrong in your heart. Because for David, it is sweeter than honey. At alam niyo po, the only food in the whole world, mga kapatid, na hindi na-spoil, honey. Paano mo daw ma-identify na pure ang honey at hindi sa piki? Pag ilagay mo daw ang honey sa tubig, tapos nag-distribute, nag-scattered, false yan, bad, piki yan. Pero pag ang pure honey ilagay mo sa tubig, nagaano pa rin siya, bad. Malapot siya at hindi siya nag-spread out. Yun ang totoo. Marami nang binta ngayon, may dala-dala pang honeycomb. Sir, pure sir. Pag nag-crystallize yan, gilagay mo sa ref, nag-crystallize, piki yan, ibig sabihin, may lakot, may halong sugar. Ganon lang kasimple. At ilang beses na kami nakabili minsan na ganon, nag-crystallize, piki pala, nabudol tayo. Pero salamat, ang salita ng Diyos, totoo. Amen. Totoo, amen? Kaya please, huwag sana tayong maboard. Huwag sana tayong maboard magbasa ng Bible, Christians. Ayaw po na akong Christian marinig, Pastor, nakaka-boring naman yung Bible. Bible Merkulis, Bible Sunday morning, Bible naman pagkahapon. Kapatid, questionin mo sarili mo. Totoo ka bang ligtas talaga? Kasi ang tunay na ligtas, hanapin niya ang salita ng Diyos. Nag-enjoy siya sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kasi para sa kanya, katulad po siya ng pulot gata, honey, sweet unto my taste, sweeter than honey. Ano pa bang mas matamis sa honey, bro? Yung natural ba, walang halong sugar? Wala na. Wala na. Yung iba artificial may sugar. Pero ang honey, wala. Pure yan. Natural siya, mga kapatid. Katulad ng salita ng Diyos. Amen? Praise the Lord. God's word is like a honey. What else? Ating makita. God's word not only is like a milk, God's word is like a honey. Next, God's word is like, mga kapatid, a solid food. Solid food. Anong sabi pa niya dito? Ezekiel 3:3. And he said unto me, Son of man. Sabi niya kay Ezekiel, sabi ng angel, Son of man, cause thy belly to eat, and fill thy bowels with this roll that I give thee. Then did I eat, and it was in my mouth as honey for sweetness. Kita mo? Book of Ezekiel, tinanggal niya yung word. Pinakain sa kanya ng angel. Tapos nung kinain niya yung papel, pagdating doon sa bibig ni Ezekiel, napakatamis. Tapos yung kanyang sakit ng tiyan nawala. Dahil pinakain sa kanya yung papel na may sulat, mga kapatid. That is sa prophecy po ni Ezekiel. Anong sabi niya? Cause thy belly to eat, and fill thy bowels with this roll that I give thee, then did I eat, and it was in my mouth as honey. Literal talaga ito. Hindi ito figurative. Literal, basahin mo. Literal, kinain po yung scroll ni Ezekiel. At napakatamis sa kanyang bibig.
Alright? What else ating makita? Okay. So sabi naman ni kanina ni Job, neither have I gone back from the commandments of his lips. I have esteemed the words of his mouth more than my necessary food. Revelation chapter 10, verse number 9. Ito naman si John the Beloved. Nung pinakita sa kanya ng angel, anong sabi niya? And I went unto the angel and said unto him, give me the little book, may maliit na libro. And he said unto me, take it, kunin mo, and eat it up, kainin mo, and it shall make thy belly better. So nung kinain niya, naging mapait sa kanyang tiyan, but it shall be in thy mouth, sweet as honey. Ito naman, yung experience ni John the Beloved, pinakain naman sa kanya ang maliit na libro. Mapait diyon sa kanyang tiyan, pero sa kanyang bibig, matamis. Oh. Mga kapatid, Revelation chapter 10, verse number 9. Alright. Okay? God's word is like honey. Okay? Next. Solid food. Ito naman, Hebrews 5:14. But strong meat belongeth to them that are of full of age. So, ang meat para kanino? Sa full of age. Ibig sabihin, mature na. Full grown na siya. Full of age. Even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. So, solid food. Okay? Solid food. The Word of God is considered solid food. Kaya ang mga taong immature, hindi makatake. Ang mga taong carnal, hindi makatake. Bakit? Because it is solid food. No? Kaya dapat mag-mature muna tayo. Ma-reach natin yung level of full age para ma-appreciate natin yung Word of God. Kaya yung mga tao na hindi pa masyadong ang kanilang Christian life, mga kapatid, di nila maintindihan ang Bible. At di nila ma-appreciate. Okay? So we need to reach that kind of level, the full age. The full age. Alright. Okay. Next. Not only that, God's word is like a water. Ephesians 5:26. That He might sanctify and cleanse it with what? With the washing of water by what? By the word. Amen. The word of God is also compared like a water. The water will cleanse us. That water will purify us. So kailangan natin isok ang ating mind, ang ating puso, mga kapatid, with the Word of God. Because it is a cleansing agent, ang Word of God. The more tayo magbasa ng Bible, the more tayo malinisan, the more tayo maging aware about, mga kapatid, sa mga bagay na gustong ipaabot ng Diyos sa ating pong buhay. Mostly sa mga Christians, Brad, na ang buhay nila pag ganon-ganon, pag-iwang-giwang, it-trace up mo, Brad, kulang sa basa sa Bible. Kaya ako naniniwala na kapag ang isang tao always nagbabasa ng Bible, the more siya aware na mali yung ginagawa niya. David said, thy word is a light, a lamp unto my feet, and a light unto my path. Oh? So magiging aware tayo. Oh, ganun. Automatic po yan. Susunod po yan, mga kapatid. Alright. Next. Okay. 3 things. Kanino tayo magbigyan ng priorities? To whom? Or that we need to esteem. We need to esteem to our Lord, our God. That's number 1. Number 2, to the Word of God. And third, to our brethren. To our brethren. Ito. The body of Christ, itong kapatiran natin. Kayo at ako. Tayo ang brethren, Brad. At ano ang ating responsibility? Listen. Anong sabi ni Paul? Philippians 2:3 sa ating binasa, let nothing be done through strife or vain glory. Huwag nating gawin, mga kapatid, sa pamagitan po ng pag-away-away at vain glory. Walang kwintang, yung glory ba? Okay? But in lowliness of mind, let's esteem what? Other better than themselves. So, ang gawin natin, i-esteem natin ang ibang tao. Huwag nating isipin na mas higher tayo, mas better tayo compared to other. Okay?
So maliwanag po ang sabi ni Paul. Ano pang sabi niya? Because we are members of one another. Romans 12:5. So we being many are one body in Christ, and everyone members one of another. Okay? So iwasan pala natin yung ano pa? 1 Corinthians 12:25, that there should be no schism. The word schism means division in the body, but that the members should have the same care one for another. Okay? That's the principle of God. Amen? So instead na magmataasan, instead na magkaroon ng strife ang body, dapat pala i-care natin ang bawat isa. No? That we are the same member of the body of Christ. We need to care. We need to have burden. We are causing strife if we do otherwise. So kung wala tayo ga-care, anong sabi ng Bible? A froward man soweth strife, and a whisperer separateth friends. Anong ibig sabihin ng froward? Froward. Disobedient. Rebellious. Yun ang ibig sabihin ng froward. At sabi ng Proverbs, a froward, a rebellious, a disobedient man, soweth, nagtatanim ng, ano daw? Anong gitanim niya? Strife, division. Nagtatanim siya ng conflict. Magkakaroon ng conflict kung mayroong froward man. At ano pa? And a whisperer. Hello? Hello? Amen? Sinong whisperer? Mga talebearer. Ito ngayon yung mga marites. May definition, may acronym yung marites. Ano gani daw? Kalimutan ko na. But anyway, basta ganon. Master in relying, So iwasan po natin mga kapatid, maging whisperer. Kasi ang resulta sa whisperer, separated chief friends. Nagpapahiwalay ng pagkakaibigan. Sumisira ng pagkakaibigan. Tama po ba? Okay? So please, a froward man, iwasan natin. Another passage of Scripture, Proverbs 17:1. Better is a dry morsel and a quietness therewith than a house full of sacrifices with strife. So, mas mainam pa kumain ng morsel, yung pagkain lang, kapatid, na hindi masyadong special. Pero merong quietness kaysa bahay, pero puno naman ng strife. Okay? So, hindi pa rin ma-enjoy. To our brethren, we are causing strife if we do otherwise, which is bad. Okay? Marami ng verses masyado mga kapatid. And next, okay, vainglory, anong sabi ng Bible? Vainglory means self-centeredness. So yung vainglory pala, tumutukoy po yan sa sarili ng isang tao. Self-centered po ang tawag doon. Okay. Next. Okay, the prophet. Kanina, the principle. Number 2, the priorities. The third and final. Amen? The prophet. Pag sinabing prophet, anong benefit? No, anong gain? Pag mag-steam tayo, anong makuha natin? Kasi may command, we need to steam. Okay? Of course, that we need to steam other better than ourselves. We are valued as man of understanding. So kapag ka ang tao marunong pala mag-steam sa Panginoon, sa kanyang salita, sa kanyang brethren, ano bang tawag sa kanya, Brad? A man of understanding. Alright, Proverbs 17:28. Tingnan niyo po, Proverbs. Basahin po natin. Ready, go. Even a fool, when he holdeth his peace, is counted wise, and he that shutteth his lips, esteem a man of understanding.
kahit pala daw ang mangmang, kung marunong daw siyang mag-hold ng kanyang bibig. Oo, kapatid, is makonsider siyang wise. And he that shutteth his lips, esteem a man of understanding. So, ang tawag sa tao, na marunong kapatid, marunong mag-esteem, marunong mag-regard, mag-value sa isang tao, sa Diyos o sa kanyang salita, is a man of understanding. A man of understanding. So, ang opposite din po niya, kapag ka ang tao di marunong mag-esteem, mag-value, magpasalamat, maging grateful, is a man of no understanding. Dalawa lang po yan. Are you with me? So tanong ngayong umaga, saan ka ba dito? Will you be considered a man of understanding? Kasi marunong ka magpasalamat kay Lord, marunong ka mag-value, mag-esteem sa kanyang salita, at marunong ka mag-esteem sa brethren. Will you consider yourself na ang others is better than you? Alam niyo po, minsan nagkaroon tayo ng problema kasi most of the people, they consider themselves better than others. No. Ayaw nila magpalupig. Tingnan nyo sa Facebook, ang daming mga bright. Huh? Sila, ganitong opinion nila, ganito. No? Ganun ang tao. Walang magpababa. Walang taong umamin, mali ang kanyang opinion. Lahat tama, lahat correct. Oh, ganun ang tao. Pero ang principle ng Bible, nobody should think that he is better than others. Oh, ang kanyang sarili. Okay, next. What else? Number 2. Not only he will be considered a man of understanding, profit number 2, benefit number 2, Christ-likeness manner is shown into our life. So ang tao pala, mga kapatid, na marunong mag-esteem, marunong mag-value, is makonsider siyang Christ-likeness. Merong Christ-likeness manner. Na-adapt niya yung Christ-likeness. Yung character ni Lord, nasa Kanya. Yun. Isaiah. Si Jesus Christ po ito. Sino po siya? Ano nagawa kay Jesus Christ? Sabi dito. Isaiah 53, 3 and 4. He is despised and rejected of men. A man of sorrows, unacquainted with grief. And we hid as it were our faces from him. He was despised, and we esteem him not. Take note, gidespise siya, at hindi gi-esteem ng mga tao. Nilait siya, nilatigo siya, lahat, mga kapatid, nilapastangan ang Diyos. Pero anong ginawa niya? Surely he hath borne our griefs, and carried our sorrows. Notice this one. Yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. Kita mo? Ang ating Panginoong Diyos, He was rejected. He was despised, and yet He never retaliate. Hindi siya nag-get even, hindi siya nagbitaw ng salita, hindi siya nagalit. Kapatid, pag ginawa natin daw yan, kung may mga tao din, katulad sa atin, gawan tayo ng masama, pagsabihan tayo ng masama, pero hindi ka nag-retaliate, mga kapatid, hindi ka nag-get even, nakuha mo ang karakter ng Diyos. Na-adapt mo ang karakter ni Jesus Christ. Na despite sa andaming na-experience na masasamang bagay ni Jesus Christ, and yet, anong sabi niya? Lord, forgive them, for they knew not what they do. He openeth not his mouth. He is like a sheep na going to the shearer. He's going to the slaughter, and yet he openeth not his mouth. Christ-likeness manner is shown in our life. Christians, kumusta tayo? Okay? Minsan, ang ating emotion sometimes, before it's too late na natin nabantayan na, marami na pala tayong nasabi. Nakapagbitaw na tayo ng masasamang salita. Later na natin na-realize na hindi pala maganda. Pero sabi nga, the damage has been done. Nagsorry ka man, mga kapatid, but it's too late. Kaya sana po, kontrolin talaga natin ang ating bibig. Amen. Minsan may mga jokes tayo, hindi tayo aware, pero ang iba nasasaktan na.
Piliin mo yung taong i-joke. May mga taong hindi sanay sa joke. Okay? Kung joker ka na tao, tingnan mo muna yung tao, joker din po ba ito? Yes or no? Ako, ga-joke man ako, pero hindi naman yung mga below the belt. Ako, minsan lang talaga mga kapatid, kung marinig nyo man ako. Pero, kasi ang tendency, pag sobra ka naman kalabutaw, wala nang tao magrespeto sa iyo someday. Even sarili mong pamilya, even husband mo, anak mo, asawa mo, kung permi ka lang kalabutaw. Kaya abi nila, wala ka ng seryosong salita. Amen. We need to be careful. Jesus Christ is our example. Andyan lahat mga panglalait sa Kanya, nilatigo siya, inakusahan siya, lahat-lahat na hindi maganda. And yet, He openeth not His mouth. Praise God for that. Okay? Alam niyo, mga kapatid, mahirap ba itong Christ-likeness? Yes or no? Yung daily ba na, Lord, sana maging katulad ako sa iyo, mapainubuson, hindi mainggit, no? Hindi silusa, hindi siluso. Lord, kung makakita ko nakasinso ang iban, tani, hindi ko maapektuhan. No? Kung gibless ang iban, tani, malipay ko, hindi ka maglain buot ko. No? Mahirap, mabigat itong Christ-likeness. Nang makapaubos ka, di ka dali maakig. Mahirap yan. Pero kapatid, dahan-dahan lang. Amen? Lord, always i-pray natin kay Lord. Always pagising mo, Lord, tagaay ko sang Christ-likeness today. Lord, this week, tagaay ko, Lord, Christ-likeness attitude. Ngabis kan damo ko busters, Lord, sige lang. Bisan damo mga critics, Lord, sige lang. Amen? Mahirap, kapatid. Struggle mo yan everyday. Pagising mo pa lang sa umaga, matem ka na, bunganga mo. Minsan, mga anak natin, number 1, wala na. Sira ng araw kay pagbugtaw lang. Di ka magbugtaw. Si nanay galuto na, si nanay pagyapuntanan. Ako na nagluto. Nagtiga ang nako. Mabaho na lang kamo kag makaon. Way na kamo. Malagat kamo, way kamo nahimo ang obra. Di ba? Minsan tayo, common nga linya, brad. Diba? Kaya mahirap itong Christ-likeness. Pero i-pray natin. Sabi naman mga bata, wala na. Puno ng talinga namon, aga-aga pa lang, why na? Perdi ni nanay bumburadyo kag brigada. Bing Pabi, why na? Why binatbat na si Bing Pabi na? Why na kay nanay ko? Okay, number 1 announcer to namon. Alright. Pangatlo, anong prophet? Anong number 1 prophet? Ano ganun yung number 1 prophet? Guys, isa ka mo. A man of understanding. Ano ba? Christ-likeness. Yung manner natin, ma-adapt natin si Jesus Christ. Third, a peaceful person having a faithful testimony. Maging peaceful na tao. Kapag ka marunong kang mag-steam, di ka mag-retaliate, di ka magbalos, magiging peaceful ang buhay mo. Okay? Maiwas ka sa conflict, maiwas ka sa mga tao. Kasi nagapaumod ka, nagapasinsya ka. Alangan man, garit-gariton ka gyapon, bisan way ka nagabato. Di ba? Saan kasi mula yung away? Di ba pag ang dalawa, puro tama, puro ipilit nila yung sarili nila, doon ang cause sa problema. Pero kung isa, magkalma, di na yan matuloy ang problema. Yun ang benefit. Magkaroon tayo ng peaceful person having a faithful testimony. Pangalawa, maging blessing ka. Hindi ka tao ba? Believe ko ba? Bisan bari wala lang sa kanya. Ang daming mga negative, daming nag-aaway sa kanya, pero siya kanya wala lang. Grabe. Ano kaya sikreto nitong taong to? Di ba? Wala ka talab, parang manhid itong taong ito. Believe talaga ako itong taong ito. Di ba? Ma-amaze ang mga tao. Ma-surprise ang mga tao. Kasi kahit dami nang gibato sa kanya, pero sa kanya, ignore lang. Naging blessing siya. Amen. Sabi, 1 Thessalonians 5:13. Anong sabi ng Bible? Let's read, please. Okay, ready, go. And to esteem them very highly in love, for their work's sake, and be at peace
among yourselves. Be at peace. Una, mga kapatid, tumutukoy din ito sa pastor. Ano dapat din? And to esteem them very highly in love for their work's sake. Another person, kapatid, na dapat din pala nating i-esteem. I'm not saying this because I'm a pastor, but this is the word of God. To the Lord our God, to His word, okay? And then to the brethren, and also to the men of God. That kailangan din po natin i-esteem. I-esteem ang man of God, the pastor. Hello? Are you listening? Verse number 14. Anong sabi ng verse 14? Now we exhort you, brethren, warn them that are unruly, comfort the feeble-minded, and support the weak. Be patient toward all men. Okay, Brother Jonathan, ibalik natin yung verse 13. Anong sabi dito? Di man mag-reverse ito, Brad? Okay. Sabi dito, Brad, and to esteem them very highly in love. Take note, for their works' sake. Hindi natin i-esteem ang pastor dahil si personality niya. Hindi natin i-esteem ang pastor dahil intellectual siya. Hindi natin i-esteem ang pastor dahil sa kanyang background o educational background. But because for their work's sake, because of the position that God put in him, the office of the pastor, regardless kung sino siya, but take note, for his work's sake. Minsan, sis, kumusta? Okay lang. Mga ganong ba? Dapat you address, pastor. Brad, kumusta? Sis, kumusta? Pastor, okay lang, by God's grace. Hindi yung makipag-usap ka parang kapwa, parang pareho mo lang na And by the way, parents, dapat kayong makitaan na may respeto kayo sa pastor. Kasi pag kayo na parents mismo, hindi nakikita ng anak ninyo na mahal at girespeto ninyo yung pastor, same way, ang inyong anak di magkaroon ng respeto sa pastor. Kayo mismo naging halimbawa sa kanila. So dapat kayo mismo ipakita nyo na may respeto kayo pag pastor. Kung nagrespeto tayo sa mga honorable, mga opisyalis sa barangay, how much more sa the man of God? That is the man of God. Mga kapatid, I thank the Lord na at a very young age, nakita ko, naturuan ko, nakita ko mama namin, tatay namin, although fundamental ang background nila, fundamental Baptist, meron bang fundamental dito? Kasi sa Bukidnon, kung ang South Cotabato, mas maraming alliance, ang Bukidnon, Brad, fundamental talaga nakauna doon. Kasi mostly sa mga pastor, graduate sa Doon College, Doon Iloilo po yan ang seminary. At American po yan ang kung pamilyar ka, American po yan ang nag-start sa Doon College, sa Iloilo. Doon nag-migrate sa Bukidnon. Mga maliit pa kami. Pasalamat ako, ang nanay ko, every time magpunta, although bungangira yung nanay ko, pero magpunta ang pastor, hindi niya yan, Brad, pauwiin pag walang dala. Grabe si nanay ba? Kita, gamantinir lang tabulad. Pero si pastor gani, makaari ba, pabit-bit, gidayon manok ba? Tapos ang akon pag yun, alaga ang amunga. Wow! Siyempre, gamay ka pa, di ka pa ka-insindi. Kasi pastor, tagaan manok, samantala kami, talagsa na birthday gani, way gaihaw. Sige lang nak, pastor na, sige lang. May sobra pa na magbalik sa aton. Siyempre, grade 2 ka pa, di mo maintindihan. Pastor, padalhan. Ginhawa na mo ito ka aga pa. Dito na kami sa lobby na mo, nang mahulog, bala. Kuhaon na mo ito. Pero pag abot sa pastor, nakuha atong lobby ito, kasi padala ta kay pastor. Ay, abaw. Hello, amen? Ganun pala. Ngayon na pastor na ako, ngayon ko na naintindihan. Ko ganun pala. Bakit si nanay padala? Pag mag-harvest kami, pastor, punta kayo ni ma'am doon sa bahay. Si tatay ko, ginakarusa pa niya na ba? Dulong dito sa, tapos kami pa magpabulad. Kami pa magpagaling. Kag idulong sa simbahan ko po. Grabe si pastor ba? Naintindihan ko na nung naging pastor na ako. Hindi pala sayang. At masarap pala magmahal ng pastor. May blessing kung alagaan mo ang pastor. Siguro mga kapatid, product kami ngayon, dalawang magkapatid, isang bayaw ko pastor, kasi ang nanay ko at tatay ko, palangga nila ang pastor. Kung siguro, hindi ka care, hamakon mo na ang amon mga
amon may okasyon ng simbahan ba, may mga bisita, may conference, amon pinggan dito sa balay. O amon nga kaldero dito sa simbahan, hulamon pa. Pati habol namon, hulamon pa. Grabe naman daw, tanan na lang dito sa balay haw. Ganon. Oh. Every time may okasyon sa simbahan, kapatid. Pero nakita ko ang blessing ng Panginoon. Kapag ka hindi ka madamot sa church, kapag ka love mo ang church, mahal mo ang pastor, kapatid, may ibabalik ang Panginoon. Hello, amen? For their work's sake, sabi ng Bible, and to esteem them, what? Very. Hindi lang sinabi, esteem them in love. Hindi. Sinabi pag-highlight, very highly. Sino yan? The man of God. For their work's sake. Ako, maka-afford man ako magbili ng necktie ba? Pero masarap din yung may nagbigay ng necktie. May membro. Oh, pinag-ipunan ko, nagbili ako ng tuxedo. Gusto ko rin. Siyempre si pastor, gakasal yan eh. Oh, alangan man si pastor mag-short sleeve lang, magkasal. Siyempre pagkasal, formal yan. Magpa-picture ka sa gikasal mo eh. Ang lifetime po yan. Isang bisis lang ikasal ang tao. So dapat, kaya nagtanong ako doon, 6,000 kasakit mo. Oh, 4,000 pinakamura. Pero pinag-ipunan ko mga kapatid, para nagbili ako ng tuxedo. Pero masarap din po nagbigay. Oh, masarap din kung may membro magbigay. Kaya man ni pastor magbili ng sapatos, pero iba ang feeling kung may membro magbigay din ng sapatos. Si pastor, pabati-bati naman. Ano ba si pastor? Tapos naman yung birthday ni pastor, pabati-bati. Kasama sa preaching. Hello! For their work's sake! Oh, masarap man naman yun. Oy, pastor, punta tayo dito. Oh, mag-infinity ta, pastor. Oh, isama mo si ma'am. Di ba? Masama ba yan? Sabi ni Paul, masama ba? Masama ba kung nagministeryo ako ng salita ng Diyos at umani ako ng mga carnal things? Oh, sila na nagminister sa altar, short partakers of the altar. Basahin nyo sa Bible. Amen. Now, makinig members, speaker ako sa ibang simbahan, mag-invite sa akin, Pastor's Appreciation Sunday. Anong sabi ko? Kung mismo hindi ako na-feel, nag-appreciate ninyo ako. Oh. Anong isabihin ko? Church, kamu mga membro, mag-preach ako sa ibang church, kayo mga membro, mahalin niyo yung pastor. Alagaan niyo yung pastor ninyo. Kung ako gali. Oh, wala gali. Pastor, balik-balik na lang ganito ang iyang t-shirt dito. Tapos, bagong lipunan pa nakabutang. Oh. Di ba? Oh. Yung pastor, ang barong, wala na. 3 years na. Tapos, may nakasulat pa. San Miguel. Do you think effective si pastor mag-preach sa iba? Alangan magtikal-tikal ko. Alangan magawa-gawa ko istorya. Church, ang aking mga membro, ito lahat, bigay ito sa akin. Ang aking, gibigay ito ng mga membro. Alam, ako, for the sake, may masabi ako. That is hypocrisy. Napakaganda yung ginasabi ko by experience. Pasalamat ako, church, sa aming church. Wala ako gabili ng sapatos, mga membro. Kahit di birthday ni pastor, ginapakita nila, love nilang pastor. At aking ginasuot, hindi ito galing sa aking bulsa, bigay ng mga membro. Ganon nila kalabang kanilang pastor. O di ba? Oh, blessing! Testimony na yon. Masabi ng mga membro, oo nga kami kaya, gawin din namin yan sa aming pastor. Hello, amen, members? Bakit magpatay na, pastor? Pastor, sorry, pastor. Oh, hibi-hibi na ta. Padala na lang ta bulak, isa kalibong bulak. Ano man ang bulak, 1,000? 2,000, 3,000, bisan 10,000 pa na. Hindi naman na ma-appreciate ni pastor. Santo, si pastor, bisan gani panyo, way kakabakal. Hello, amen? Oh, ginagmay man lang ng panyo, mga kapatid, pero mahirap ang pastor pag walang panyo. Amen? Esteem. Hindi ko ito sinasabi dahil pastor ako. Nasa Bible. For their work sake.
Dahil pastor. Dahil sa kanilang trabaho. For their work's sake. And lastly, and be at peace among yourselves. Hindi kagid mangaway sang pastor. Hindi kagid makipag-conflict sa pastor. Mangita ka lang bikir sa iban, hindi lang ang pastor. Kay bawal and be at peace among yourselves. Kadamo tao, pastor, pagid kontrahon mo? Wag kang makipag sa pastor. Hindi naman sa pero pangit po mga kapatid, makipag At sana kung mamatay man tayo, makalaban lang natin yung iba, wag lang tayo magtanim ng galit sa pastor. Amen? I praise God, mga kapatid. I see to it. Kasi mahirap yung may kalaban ka, no? Meron kang something sa puso mo, mga kapatid. Alright? So, and be at peace among yourselves. Mga parents, members, before I close, may but I hope and pray, sa pagkahinan, never niyong itapik ang pastor. Sa inyong mga bahay, sa si pastor ba? Itong asawa ni pastor ba? Itong bata ni pastor ba? Wag. Kasi pag ginagawa niyo yan, mga kapatid, tinuturuan niyo yung anak maging rebellious sa pastor. Maging negative sa pastor at maging negative sa church. Never. Okay? May mga bagay ka man hindi sang-ayon, hindi ka agree, pamalakad ni pastor, personality ni pastor, hitsura ni pastor, iutong mo na lang na. But, mga kapatid, kay pastor siya nimo. Mga kapatid, instead, esteem them very highly. Amen. Are you there? Andiyan ba tayo? Okay? Kasi testimony yan. A peaceful person having a peaceful testimony. Verse 14, exhort you, brethren, warn them that are unruly. Okay, what else? Sabi pa niya, Hebrews. Sino ito? Si Moses. Anong sabi niya? Choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy pleasures of sin for a season, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt, for he had respect unto the recompense of the reward. So mas pinili ni Moses na mag-suffer to be afflicted kasama ang people of God at gi-esteem niya ang reproach, gi-value niya ang reproach ng mga tao katulad kay Jesus Christ. Kung paano gi-reproach si Jesus Christ, ano ang kanyang affliction, ganoon din po si Moses. Mas pinili niya compare sa riches and treasures of Egypt at sabi ng Bible is just only for a season. Season. Mas gi-value ni Moses na makasama ang mga tao ng Diyos kaysa riches of Egypt. Alright. So mga kapatid, yan ang mga principle ng Bible at prophet na ating makita. Okay? When we esteem the Word of God. Let's go back to Philippians chapter 2, verse number 3 sa ating pong text. And let's have a prayer after this, mga kapatid. Okay? Let's go back to our text. Okay? Chapter 2, verse number 3. Let nothing be what? Be done through strife or vain glory, but in lowliness of mind, let its esteem other better than ourselves. I hope and pray meron tayong na-learn this morning. Esteeming one another. Ang totoong Christian, gi-esteem niya ang iba more than sa kanyang sarili. Every head bow, every eye closed, tayo po'y manalangin, tumayo po tayong lahat, Panginoong Diyos, Amang makapangyarihan, maraming salamat po. Sa umagang ito, salamat po sa lesson na binigay niyo po sa amin is all about esteeming one another. And thank you, Lord,